Sa time na nahihiya ako, parang doon ako kasi dapat doon mga kapapi, nasa isip ko na pero hindi ko nagawa. May time na gano'n. Siguro hindi ka naman parang na-challenge or parang nakikita mo yung pagmi-mission as parang naboboring ka na. Kay Papa. Patungkol kay Papa. Nung nag-live ako noon, wala naman talaga akong balak i-open up. Kanya nga lang, binabasa kasi ang comment. So doon ako parang naging emotional boost namin. Tas pinamigay namin yun Tas pagdating doon sa bahay, doon na niratrat ako nung nanay. So parang doon ako na parang medyo natatakot ako ngayon na parang malaki yung impact sa akin. Ay hingi po ako ng pasensya sa inyong lahat. Yun nga. May napaka-traffic Ay grabe. So yun na mga kapapi, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayun na, kumusta po kayo lahat mga kapapi. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. At yun, muli po nagbabalik kayo ng likod, Papa Deans TV. Alright. Ayun na, sa mga bago po sa aking channel ay click nyo po yung subscribe button mga kapapi. At patuloy na suportahan ng ating minamahal na ka-business official, Mrs. KB Official, ka-business family, Famous Budang, at ang lahat po ng mga kagwang mga kapapi. Ayun papunta po kami ng dentist ngayon, kasama na si Marley. Hello po mga kapapi, good afternoon po. Ayan. Ayun dalawa lang po kami mga kapapi kasi si Papa po ay kasama po niya yung mga kagwang. Ayun papunta po sila ngayon kay Christian at i-rescue na po nila. At ayun, ako naman po asikusuhin ko yung aking kapatid ngayon. Dapat sasama po ako mga kapapi dun sa pag-rescue kay Christian. Kanya nga lang po kailangan ko rin po asikusuhin yung kapatid ko kasi nga medyo sumasakit yung kanyang ipin. At saka ayun po pala ay salamat dun sa mga nag-comment yung patungkol nga doon sa ipin ni Kuya Bornok mga kapapi. Ay kakausapin ko na rin po si Doc ngayon kung ano yung magiging balita natin dun sa ipin ni Kuya Bornok. Diba meron tayong dinown dati na para kay Kuya Jonathan. Papaipinan po sana natin si Kuya Jonathan mga kapapi. Kanya nga lang ayaw nga po ng Kuya Jonathan ng mga time na yon. So nandun lang po yung deposit natin para sa ipin ni Kuya Jonathan. Yan po sana yung regalo ko kay Kuya Jonathan mga ka-business Kanya nga lang ayaw talaga niya sa kadahilanan na natatakot nga at matigas nga po kasi yung ulo ng Kuya Jonathan At naisip ko rin mga kapapi na kausapin si Doc kung pwede bang i-convert yung dinown natin dun sa pagpapaipin kay Kuya Bornok. Mamaya malalaman po natin mga kapapi. Ngayon po biyahe kami. At samantalahin ko rin po yung mga pagkakataon na ito na ayun dito kami Budang marami nang naging pasyente ito Baka pwede rin tayong magpa-konsulta sa kanya mga ka-business. No, Dang, pwede ba? Pwede naman. Siguro lang mga ka-business, siguro yung insight lang or pagpapayo. Kasi baka may mga professionals na nanonood na sabihin, nagda-diagnose tayo. Hindi naman po ganun mga ka-business. Parang lang po ito yung binibigay ko palagi ay knowledge. Knowledge. Opo. At marami nga natutuwa. Kasi marami ka daw natutulungan din. Salamat po mga kapapisan, mga nakaka-appreciate po. Ayan. Oo. At yun nga, may mga nag-message sa akin din na kahit nasa bahay lang daw sila, nakakaramdam din ng alam mo yun, ng anxiety, ng stress. Kapag nagbablog ka daw ng patungkol sa ganun, ay malaking tulong sa kanila. At salamat po sa inyo mga minamahal naming mga kapapi, mga ka-business na patuloy na sumusuporta. At ilan na yung subscriber mo, Dang?
Wait lang. 5'6" ata. 5'6". Opo. Ay na mga kapapi, doon po sa mga hindi pa nakasubscribe, ay pakiclick nyo po yung subscribe button. Opo. No, ayun sa channel ni Budang. Famous Budang Official. Ang aking kapatid na bunso, mga kapapi. Sila mama naman po at saka sila Kayla nandun sa bahay kasama si Junjun. Ay yun, nagbabanding sila doon, gawain mga bahay. Ano po, pakisupport nyo rin po yung mga vlog po nila doon. At ngayon gusto kong mag-open up. Ikaw maghahawak? Hindi, sige, okay lang. O yan, kaso kita yung chan ko. Okay lang. Okay lang yan. Okay. Ayan o. Gusto kong mag-open up na kapapi kay Marily. Okay. Kasi alam ko napapansin din naman ng mga viewer kung papaano ako ngayon, no? Ewan ko kung napapansin mo rin, no, Dang, na parang magkakaroon ako ng mga bagong mission. Parang hindi na katulad nung dati, no? Gusto ko lang siyempre marinig ba yung pagpapayo niya, kasi mga kababi, baka mamaya ano ba, tawag dito, siyempre hindi naman tayo perfecto eh. Opo. Meron din tayong mga flaws o may mga kahinaan din tayo na maaaring makatulong din sa atin nga yung field ni Marily Opo. sa ganyan na sitwasyon. So anong nangyayari kasi sa kuya mo ngayon, pagka nagmi-mission ako, Dang, may mga time na tawag dito, gaya niya, meron akong na mission na turon vendor. Ay hindi, lumpia vendor sa may KFC. Doon siya nagtitinda sa loob ng KFC. Doon po sa mga hindi pa nakapanood na kapapi, pakipanood niyo po. Ayan, si Buboy. Buboy ba? Tama ba? Basta yun, natulungan natin siya. Pero mapapansin mo dun sa vlog, hindi ko na siya pinuntahan sa bahay. Kasi diba dati talagang pinupunta ako sa bahay, ganyan. Minsan nakakaramdam kasi ako ng parang medyo natatakot ako, ganun. Parang may takot o may halo rin na hiya, ganun. Na hindi naman din, parang kung bumabalik sa umpisa, alam mo yun, parang ganun yung nararamdaman ko. Bakit kaya ganun? Siguro sa akin ang una, Patalastas po muna tayo, sandali lang po mga minamahal naming mga ka-business. Kami po ay dealer ng lahat ng klase ng mga sewing machine. Meron tayong brand new, slight use, second hand, at meron din po tayong mga high speed, aging, piping, button hole, button sew, at iba't ibang uri pa po ng mga makinang ginagamit sa pananahi. Kami rin po ay tumutulong sa mga gustong mag-put up na kanilang sariling patahian. It's either a tailoring shop or a garments, dress shop, para po kayo ay may i-guide namin kung anong mga sewing machine ang inyong kakailanganin. Please po feel free to inquire at kami po ay magiging masaya na kayo ay aming paglingkuran. O tuloy na panonood mga ka-business, tira! ang una kong nakikita siguro may side ka sa sarili mo na kahit hindi mo, halimbawa, ikaw sa sarili mo, alam mo sa sarili mo na naaapektuhan ka na ng mga sinasabi ng iba. Pero ikaw sa sarili mo, dinideny mo pa siya. Parang nire-repress mo, kumbaga. Ano yung repress? Ang tawag po sa repression, mga ka-business, yun yung parang, halimbawa, galit ka or nalulungkot ka, pero dinideny mo. Para, syempre, yung ego mo di ba? Dinideny mo na, hindi naman masakit, okay lang lahat yan. Pero mga ka-business, later on, parang magre-reflect yan sa mga daily activities mo. Ayan nga, parang mapapansin mo, nawawalan ka na ng gana. Kaya nga mga ka-business, ang lagi kong pinapayo sa mga viewers natin, sa mga recent vlog ko din, na wag nating i-deny yung totoo nating nararamdaman. Kasi okay lang naman kahit masaktan ka, malungkot ka,
pakita natin yan mga ka-business. Hindi natin siya pwedeng anuhin parang isa sa walang kibuna lang or i-deadmahin natin. Ayun, isa din yun. Pwede ding burnout. Burnout. Ayan, parang pag nagsasabay-sabay yung pagod, emotional, physical, ayan, burnout possible. Oo. Meron din kapag siguro yung boredom, kapag siguro pag wala ng challenge sa sarili mo, parang pag paulit-ulit na lang, nararamdaman mo na, ito na naman yung gagawin ko, wala na ba akong bago? Ganyan. Parang gano'n. Ayun. Ikaw ba sa sarili mo, napapansin mo na parang pagka dinideny mo na lang yung tunay mong nararamdaman siguro? Siguro may mga ganon na kapapi kasi minsan hindi ko naman din pinapakita sa sa kanila na nasasaktan ako. Minsan na kapapi. Pero may time na minsan sumasabog ako ganon. Gaya nung nag-live ako nung kay Papa. Patungkol kay Papa. Nung nag-live ako noon, wala naman talaga akong balak i-open up. Kanya nga lang, binabasa kasi ang comment. So doon ako doon ako parang naging emotional. Nung habang naka-live ako, doon ako sumabog nung time na yon. Na hindi naman dapat hindi ko naman talaga dapat ipakita na yun nga na naiiyak ako, na nasasaktan ako. Ano ba yun? Mabuti ba yun na kasi nga sabi mo nire-repress ko. Tama ka nga, nire-repress ko yung mga hindi naman masakit pero deep inside may masakit. Time na masakit kasi siyempre tao ka lang, di ba? May time na nakakapagod. Pero kailangan mo magpatuloy kasi meron kang pangarap sa buhay. At meron kang may mga tao na umaasa sa'yo. Kasi pagka ikaw, inisip ko, pag ako ay, alam mo yun, pag sumuko ako, marami ang maapektuhan. Gaya nung halimbawa, yung mga scholar natin. Paano sila? Diba? Yun yung time na ganun. Tapos, yung sa time na nahihiya ako, parang doon ako kasi dapat doon mga kapapi nasa isip ko na pero hindi ko nagawa. May time na gano'n, dapat pupunta ako nga yung bahay ng bata pero hindi ko nagawa. Siguro hindi ka naman parang nata-challenge or parang nakikita mo yung pagmi-mission as parang naboboring ka na. Kasi parang mag-mission na naman ako. Parang, siguro naman sa pagmi-mission na ganon, hindi naman ako naboboring. Siguro na na baka mamaya ay ganito, baka pintasan na naman ako. Ganon yung naiisip ko. Baka mamaya pagdating ko dun sa bahay, may time kasi mga kapapi na eto hindi ko kasi na-upload yun mga kapapi. May time na nag-vlog ako. Tapos, tinulungan ko nga yung bata. Tapos pumunta kami sa bahay niya, hinatid namin. Tapos, pagdating namin doon, nagalit sa amin yung nanay? Yung nanay. Bakit? Nakakapapi, hindi ko na to na-upload basta mabait yung bata, mga kapapi, masipag. Tapos, hinatid namin sa bahay, dala nga namin yung mga ayuda. Ganon. Tapos, pagdating namin doon, pinagsisigawan kami, mga kapapi. Taga saan siya? Basta sa parting Bulacan na kapapi. No, hindi ko na po in-upload yun kasi nga galit na galit sa akin yung nanay. Siguro bad trip lang din siya nung time na yon. Tapos sa amin na ibunton. Ang ginawa namin, syempre nag-sorry kami, pasensya na po, ganyan. Nakita namin sa daan yung inyong anak at tinulungan namin. Pero iniwan na naman namin yung ayuda. Hindi ko na lang din in-upload yung vlog. Tapos binayaran ko na rin yung mga binili ko sa kanya, mga paninda niya. Inubos namin, tapos pinamigay namin yun Tapos pagdating dun sa bahay, dun na niratrat ako nung nanay. So parang dun ako na parang medyo natatakot ako ngayon na parang malaki yung impact sa akin
Napanood mo ba yung upload ko dun sa mga bata? Yung tinapik ko sa kanila? Ay, hindi ko napanood. Oo, pasensya ka na. Yun yung topic ko sa kanila dun kasi yung sinasabi ko ang tinatawag na inferiority complex. Oo. Yun mga ka-business, nabubuo siya or nade-develop siya sa childhood. Pero pwede siya ulit ma-develop sa'yo kapag yung environment mo, lalo na sa mga gantong age, mga teens, millennials, ganyan. Oo. Pwede siyang ma-develop kapag yung environment mo parang toxic. Oo. Or parang nadidiktahan ka na, ano ba yan? Ganyan na naman ginawa mo. Katulad nga po kay Papa din, siguro may impact yun sa kanya. So, ayun, magde-develop yun kada araw, parang sasagi sa utak niya na, paano kapag itong tinulungan ko, ganito na naman sabihin ng iba. Yun nga. Oh, di ba? Yun yung naiisip ko. Parang ang mabubuo doon mga ka-business, bababa yung tingin mo sa sarili mo. Parang feeling mo wala ka nang kaya, di ka magaling sa ganito. Tatamaan lahat 'yan mga ka-business. Yun yung tinatawag nating inferiority complex. Kaya ang sabi ko doon sa mga bata, okay lang na magkamali, 'di ba? At least tinatry natin. Oo. Ayun. So yun, ibig sabihin, doon sa part na yan, tanggap ko na syempre may mali rin ako. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali. Pero di ko rin alam kung bakit nagalit yung nanay. Sabi niya, bakit niyo pinakialaman yung paninda niyan, ganyan-ganyan. Inubos naman namin, mga kapapi. Umalis na kayo rito. Sabi sa amin ganun. Ganun ang sabi sa akin, mga kapapi. So, doon, ang tagal ko ulit nag-vlog ng mga kapapi, ng mission. Sobrang tagal. Ang ginawa ko, follow up doon sa mga tinutulungan. Kasi nga, syempre, kilala na ako ng mga tinutulungan yun. Pero yung tulungan ko yung iba naman, yung mga bago naman, parang natakot ako doon sa part na yun. Tsaka siguro dun nga sa binlog mo, pwede rin parang nakaramdam ka ng dun, lack of recognition. Oh, yun. Oo. O parang sa'yo sa sarili mo nakatulong ako. Oo. Tapos pagdating dun, di na-appreciate, ganyan. Oo. Parang ikaw pa yung mali, Oo. diba? Parang- Siyempre, sa susunod ng mga gawain mo niyan, matatakot ka na wala naman. Hindi naman ako baka ako pa yung mali kapag tumulong ako. Oo, ganun nga. Kadalasan ganun ang mga nangyayari, mga ka-business, no? Na parang, ayun, tumulong ka na nga, ikaw pa yung masama. Parang ganun yung naiisip ko, mga kapapi. So, papaano ko malalagpasan yung ganun na sitwasyon? Kasi, yun na pala yung, ibig sabihin, ganun na pala yung nararamdaman ko ngayon. Na sa araw-araw na ginagawa kong pagbablog, ang naiisip ko kasi, natatakot na ako na ganun nga, na makakilala ulit ng bago na matutulungan. Siguro syempre, yun nga sinabi ko nung unang-una, i-recognize yung tunay nating nararamdaman. Huwag natin siyang i-repress kasi yun nga later on, makikita din yan sa araw-araw nating gawain. Oo. Kapag malungkot ka, syempre malungkot ka, bigyan mo din ng time yung sarili mo para mag-reflect or bigyan ng reward yung sarili natin, pahinga. Tapos pag okay ka na, i-try ulit natin, ganyan. So i-try ko lang ulit. Try lang. Tapos tingnan natin yung mga bagay na pakiramdam natin na challenge tayo, mga ka-business. Kasi kapag nag-focus tayo dun sa bagay na nasa-challenge tayo, parang dun lalabas yung fuel natin, motivation. Ayan. Siyempre, unahin mo muna yung sarili mo, di ba? Bago yung iba. So, ibig sabihin, yung time na yun, dapat tinake ko yun as a challenge. Para kasi ang nangyari yun nga, parang na agad no? Parang negative. Oo, parang ganun. Parang ba? Parang sa iba kasi, mga kapapi, nakasanayan ko sa tagal ko nagbablog, yung pagmi-mission, ay pagdating ko dun sa bahay, siyempre tuwan-tuwa sila, uy, may blessing na dumating, ganun, masaya yung mga kababayan natin na natulungan. First time ko yun na ganun yung mangyari, na pinalayas ako. Kami, kasama ko nun si Burnok, si Bay ata, mga ka-business, yung time na yun. Tapos nakawa ako dun sa bata kasi ganun tawag dito, paninda siya ng, basta may paninda siya,
Tapos, yun nga, napagalitan pa siya nung nanay niya. Pero ubos naman yung paninda niya. Di ba? So, kailangan i-take as a challenge ko yun. Tsaka ano siguro, huwag mong i-point as sa sarili mo. Dapat, ang tingnan mo doon, yung sitwasyon, tsaka yung nanay. Kasi, ano, yun nga, tulad ng sinabi mo, first time mo yun. Oo. Dapat ang makita mo doon, di ba, yung mga recent vlog mo, kung ilan na yung natulungan mo, Oo. na bago yung buhay. Yun yung tingnan mo, wag yung iisang negative lang. Tapos tatakpan mo na agad yung mga nagawa mong malalaking bagay, yung mga natulong mo. Oo. Di ba? Parang yun, tingnan mo yun as motivation mo. Mm-mm. So, ayun, paano gagawin ko? Ayun nga, katulad ng sinabi ko, unang-una, unahin yung sarili, i-recognize mo yung tunay mong nararamdaman. Paano ba i-recognize yung tunay na nararamdaman? Ayun nga, syempre, aminin mo. I-open up mo sa iba na ganito nangyari sa'yo. Tapos, after nun, pwedeng bigyan mo din ng timing sarili mo. Hindi yung pag hindi ka okay, kahit alam mo sa sarili mo hindi ka okay, bibira ka, di ba? Oo. Mapapagod ka, mababurn out ka talaga dun. Pagod ka na nga physically, tas emotionally, di mo paiintindihin yung sarili mo, di ba? So, kapag ka ganun, yung pag-recognize nung nararamdaman mo, minsan magpahinga, gano'n, tama ba? Pahinga ka. Kaso, nangihinayang naman ako kapag ka, Kapag, pahinga ka. Tapos, syempre, wala kang upload, malaking, kawalan, mga kapapi. So, yun, mamaya siguro tuloy natin. Andito na po kami sa dental clinic, mga kapapi. At, balikan namin kayo, po. Napakaganda nung payo ni Marilee, mga kapapi. Marami pa akong gustong itanong sa kanya. At, maaaring nararanasan din ito ng iba nating mga kababayan makarelate sa akin. At, kapulutan din nila ng inspirasyon o ng aral, mga kapapi. So yun na, balikan ko po kayo, no? Sige dang, tira. dito ka na magpa-park. Dito na ako magpa-park. Tapos ka na? Bilis na yung sunod, mga kapapi. Wait lang po, balikan ko po kayo. Right. Malobat. Malapit na malobat. So yun, mga kapapi, tapos na kami ni Marilee. Alright. Umuulan, umaraw, umuulan, At yun, mga kapapi, mga ka-business, kausap ko na si Doc patungkol sa kay Kuya Burnok sa next week. Oo, sakay ka na. Discuss natin doon sa pagpasok ko, mga kapapi. Kasi maulan, maingay po. Alimuum. So yun, mga kapapi. At next week daw po si Kuya Burnok may schedule natin. Okay na. At yung EP ni Kuya Jonathan, yung dapat nga po na kay Kuya Jonathan, ita-transfer na lang po natin kay Kuya Burnok, mga kapapi, para magamit, diba? Sayang naman kasi. Ano yung postizo? Postizo. Yeah. Hindi ko alam kung malalaman ni Burnok kasi hindi naman niya tinatapos yung vlog ko. So, ito bandang dulo ito, mga ka-business. Huwag na lang kayong maingay sa kanya. Pero kung malaman man niya, syempre, iba pa rin yung actual na, ayun na. Tapos, papakita ko rin sa inyo, mga kapapi, yung before and after. No? Ang una kasi niya, susukatan muna siya. Susukatan muna siya, no? So, yun lang, mga kapapi, at yun nga, yung patungkol naman sa akin kanina. Na-realize ko lang na dumaan din pala ako sa anong tawag doon sa dinaanan ko na yun? Alin? Ayun nga, yung nabanggit ko kanina. Parang parang nawawalay ako, gano'n. Ayun mga ka-business, yung una ko nabanggit, di ba? Yung ginawa mo, nire-repress mo siya. Dumadaan ko sa ganun. Tapos yung tawag dito, inferiority complex, mga ka-business. Nangyayari siya kapag na lagi tayong nakakarinig ng judgment ng iba. Yan, nawawalan tayo ng tiwala sa sarili natin. Ayan.
So yun nga, parang nawalan ako ng confidence. Confidence ba yun? Apo. Parang ganun din, tiwala sa sarili. Tapos parang ako nag-aalangan, mga kapapi. Ganun, ang nararamdaman ko. So, ang gagawin ko po ay sabi ni Buddha, magpahinga. Saka ano din, i-reflect mo yung mga, yun nga, di ba, nabanggit ko na kayo i-reflect mo yung mga dati mo nang nagawa. Oo. Tapos, syempre, yung dahilan mo talaga, bakit ka ba nag-vlog, ganyan, bakit ka ba tutulong, bakit ka ba mag-mission. Oo. At saka siguro din, pinakahuli, less expectation. Oo. Diba? Syempre, pag tumulong ka, yun na yun, huwag ka na mag-expect na, kasi hindi naman natin sila kontrolado, hindi natin sila kontrolado na mare-recognize yung effort natin, ganyan. Ayun, syempre, pag less expectation, mga ka-business, may ingatan natin yung damdamin natin. Oo. Yun sa akin naman, hindi naman ako nag-expect na yung tipo na, alam mo yun, na ma-appreciate o syempre, tsaka yung views, hindi naman din ako nag-expect ng gano'n. Siguro yung naging treatment lang sa akin nung time na yun na parang kakaiba kasi, no? kakaiba, mga kapapi. First time. Parang ako nagka-trauma nung time na yun. Pero yun nga, kanina bang naghihintay ako kay Marilee, tapos yun nga, matagal ko na rin naman iniisip ano bang nangyayari sa akin. At salamat din syempre sa payo niya. Tama na hindi ko ipinapakita nga rin sa inyo kung ano yung nararamdaman ko na minsan nasasaktan ako. Nitong mga nakaraan na parang nagiging vocal ako. At sa mundo rin kasi ng social media, na-realize ko na mahirap talaga. Sobrang hirap, mga kapapi. Hindi lang siya basta-basta. Lalo na pagka emotional ka, yan yung isa sa mga dapat pagka nasa social media ka, dapat hindi ka emotional eh. Pag emotional ka dyan, talo ka, mga kapapi. Yun yung sa akin na ginagamot ko sa ngayon. O inaayos ko rin yung sarili ko pagdating sa ganun, kasi emotional ko, mga kapapi. Emotional talaga. At siyempre yung mga payo rin ninyo, yan ay akin din pong i-acknowledge. Salamat sa mga magko-comment po dyan ng inyong payo, palakas ng loob. At huwag kayong mag-alala, mga kapapi, at tuloy-tuloy tayo, lalaban tayo, no? At ang purpose nga kung bakit ako nagbablog para sa mga kababayan natin. Ako. No, marami tayong dapat tulungan. Na kung minsan nagpagkaita ng pagkakataon. At tuloy-tuloy tayo, mga kapapi, no? Ako. Salamat sa iyo, Marilee, ha. Wait lang, pasmado ko. Kapasmado ka. Mga anong gusto mo? Jollibee, McDo? Kahit ano. Hindi, makabisi siya naman nagbayad ng ano ko. Ay, oo nga, no? Ang libre ko na yun? Hindi naman. Or ano. Hindi, nagugutom ka na ba? Hindi pa ako kumain eh. Ay, hindi ka pa kumain? Sinadya ko. Sinadya mo pa na hindi ka kumain. Ha? Opo, mga kabisi. Nagkape lang ako, mga kapapi. Anong gusto mo kainin? Ano ba? Kahit ano na lang. Ay, hindi yung sinabi ni mama nung nakaraan. Ano yun? Eh? Papa Burger? So, parang mga babila. Papa Burger, baka naman. Oo. At, sige. Ano? At, balikan ko rin po kayo. Balikan, no? Siguro, mga kapapi, tapusin ko na tong vlog ko na ito kasi malumbat na rin po yung camera ko. At, kita kayo sa susunod na vlog. No po? Opo. At, salamat po sa suporta, pagmamahal. At, dun sa mga gusto rin po magpa-dental clinic, punta po kayo rito, mga kapapi. Search nyo lang po yung Dr. Patricio Dental Clinic na po. Ayan, tama, ano? Dr. Denise. Ayan, Denise Patricio Dental Clinic. Matagal naman na, mga kapapi, na ipapakita ko po sa vlog ko po yan. Dito lang po yan sa Fairview. Opo. At napakabait ni Doc, mga kapapi. Yun lang naman. God bless po sa ating lahat. At banat-banat lang. Opo, mga kapapi. Pa-support po, Famous Budang Yo. Official. Ayan. Oo. Ano bang regalo mo sa kanila pag sinupport ka nila? Dapat may ganun ka. Sa ngayon, di ko pa alam kasi di ko pa ma-estimate, mga ka-business, yung
magiging unang sahod, ganyan. Walang sahod ba? Pero siguro mga kabisnes, syempre lagi tayong mag-a-upload ng mga topic or content sa gusto nyo. Yun nga, marami nagko-comment about talaga sa mga depression and anxiety, mga ka-business. Pero naman na pa akong na-upload doon yung mga dahilan, mga possible na dahilan. Tsaka din yung mga simpleng gawain kung paano siya medyo ma-overcome. Ayan, support natin, Famous Budang Official. Alright, mga ka-business. At syempre, Papa Dins TV. Ka-business Official, Mrs. KB Official. At ang ka-business family at syempre lahat ng mga kagawa. Alright, God bless po. I love you all mga papi. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Birabanat mga papi. At yun nga, bago ko tapusin ay mingi po ako ng pasensya sa inyong lahat. Yun nga, ay dumaan din tayo sa mga pagsubok. Pasensya na kayo mga kapapi. Babawi po ako sa inyo. No? God bless po. I love you all mga kapapi. Parat-parat lang.